So ito yung motor niya na ginagamit niya for display kahit saan siya nagtatambay. See? Grabe to si Sir Mike. Oh, pwede na. Since wala nang isda kasi may farm na, mini farm. Ano to? Siomay naman sir, siomay. Mga kakanin. Wala pang wasing, sir. Pero working pa sir. Oh, yes, sir. Yes, sir. Kompleto yan. Isdaan Express. So, see? So, good morning mga groomers. Once again, this is Fritz Sinisa and welcome to my vlog. So mga groomers, andito tayo sa area ngayon ni Sir Mike. Yo, Mike Aquatic. So again sir, thank you very much. Sobrang aga pa. It's around 8 a.m. in the morning. So, nakatayo lang kami mga groomers kasi medyo mahirap ang ano doon. But it's okay. Ang importante naman is yung ma-share natin ang mga idea. But again, Sir Mike, direct lang ako sa question ko. Sir, kailan ka ba nag-start ka as a hobbyist or a breeder? Hobbyist. Hobbyist. Nung, sa pandemic pa nga time. Sa pandemic. Around 2021. Oh, ganun. Yung pag-stop ko sa, hindi pag-stop, yung ano ko sa SM, kibali for loco for 1 year. So, yung 1 year, ito na yung ano ko. Nag-ano pa ako dati, buy and sell. Same kay Sir Friends. Oh, buy and sell pa din. Kami mga ano nun. Nagkasabay talaga kayo sa buy and sell. Buy and sell. Tapos ano, nagbibenta din ng accessories kay Sir Nigel. Okay. Galing sa kanya. Lahat. Pero ano? Sidecar ako, yung sidecar ko. Ay, una feature. Oo, Tikoy, dati. Kay Tikoy, ikaw wala yun sir. So, meron ba may sidecar siya mga groomers, yung mga isda. I mean, may isda ba sir na? Meron din, meron. May isda at saka pakita ko sa inyo Accessories. mamaya. Nakalimutan ko lang talaga kasi si Sir Mike, sikat na ito ngayon eh. May pangalan na sa industry ng isda. But again sir, nagsimula ka as a groomer. Hindi. Ay, dati nag-try ako, nag-groom, pero parang hindi ko talent. So, nag-switch ako sa pagbe-breeding. Bakit may mga maraming trophy? Hindi daw talent ng mga groomers, pero low-key lang. Pero sige, sabi ni sir, medyo hindi naman siguro sa talent sir, medyo mas nakita mo potential mo sa pag-breeding. Oo. So focus tayo sa breeding. Focus ako sa breeding, tapos maka-produce ng okay din ng mga isda. At least may panglaban sa show. Sa Ryukin ka ngayon sir, no? Marami ka Rayo at saka Oranda LT. Yun ang pinafocus ko. Okay, good Pero thing. soon, baka ako, rancho. Kasi si Sir Yo, mas maganda kasi sa pag-breeding sir, no, medyo hindi mo pasukin lahat ng variety kasi Oo, dapat mag-focus ka talaga sa yung gusto mo. Gusto mo? Oo. Yung goal food mo na na variety. at Para saka at least ma-focus mo talaga siya na ma-breed. at saka Hindi yung- may talaga Oo, standard. Standard, oo. So Hindi yung yung madami kang breeding tapos hindi mo ma-cater lahat. hindi mo matiman tanan bitaw. Hindi Oo. mo kayang alagaan. O, tapos- Alagaan mga ka-groomers. Sige, continue sir. Tapos kailangan talaga na medyo malaki yung mo, space. May area. May area ka sa mga fry mo. So dito dami dito mamaya mga groomers. I'll show you sa mga breeders at saka may mga coming sir, no. Magkakaling ako by tomorrow. Okay. Ito, dalawang Timing pan. para ngayon. Dalawang pan. Pero sir, sa breeding, anong ma-advise mo sa gusto? Marami talagang gustong pumasok sa breeding kasi sa pag-aalam nila marami daw pera, maraming profit, ganyan. Pero sir, first, anong pwede mong ma-advise sa kanila bago sila pumasok? Sa pag-breeding, kailangan talaga mag-invest ka ng
proper na lalagyan. Kagaya nito na medyo malalaki siyang na space para mas madali siyang lumaki yung fry mo. Tapos, invest talaga ng proper nga filtration. Importante talaga. Oo. Tapos kung mag-breed ka, kailangan number 1 good ang genes. Tapos good pairing talaga. Hindi sa Hindi yung kung ano ang yung let's say kanang unsay naglakag diha mura pod imo i-breed. wag pachamba. Kasi sabi kasi lang iba, pag mahal yung isda, maraming magandang result. So, matching talaga. Hindi yan makukuha ng one time. Oh, hindi. Dapat talaga is good pairing talaga. Tapos number 1 good talaga sa pagbe-breed mo is yung genes sa isda. Genes talaga. Oo, kung saan galing, sino ang breeder niyan, saan galing, yun talaga ang Pinaka-importante. importante sa lahat. Pero Genes. sa sir, when it comes to pairing na mga ilang trials kaya nakuha yung in your own experience, ilang trials mo kaya nakuha bago nasabi mong match to sila? Sa sa Rayo ko dati, yung first breeding ko, tapos second, hantod naabot siya og fourth, okay pa siya, pero pag abot na siya og fifth na yun ako nga, pag breeding ato is, di na siya maayo. So, tendency ato is, dispose na ako. Na-off naman ang katong babae. So, dispose na ako ang bahay, kibali, pabili na ako ang male ato. Ano po kung other bloodline sa babae. Ibang breeder na Fuse na po na ako. Okay. So, nag-fuse daw mga groomers yung yung female is medyo, konti na lang nagproduce ng maganda. So, meaning off na siya. Yan yung lumalabas sa breeding. mga fry niya, sir, is wala na siyang slit ba? Wala na slit sa kanyang mga tail. fuse na. Mga fuse na. Pero So, na-breed mo yun Na-breed ko siya 5 times? 5 times. Pagka 5 times na madami din fry, pero pagkaling ko hantod nakaselect ako ng 12 pieces lang. Tingnan mo, Oo. 12 pieces mga groomers, logi yan. Logi oo. talaga yan. 12 pieces na potential. Magkano lang ang potential? Makabilhin nyo ng 150. Di, So again, going back, joke lang yun mga groomers ha. Pero marami akong nalalaman na 150 lang daw. Pero again mga groomers, sa mga serious na mga breeders katulad ni Sir Mike, Sir Tikoy, sila John Risutin, sila Gary Paul, lahat ng mga, mostly sa Mindanao mga groomers, yung mga breeders na sinasabi ko, medyo mataas na ang experience when it comes to culling. Diba sir, gaano ka-importante ang culling sir? Number 1 talaga, magkaling ka kasi mabawas-bawasan mo yung space sa pond mo para at least nga konti na lang, tapos yung bahog pod sir Yung ba? pinapakain mo, Tapos, medyo dili na kayo siya, less na less sila. na siya. Then ang imo gyud ipabilin is ang quality na lang gyud siya. Mga ilang culling masasabi mo sir na medyo hindi na ako lugi sa pagpakain ko dito? Mga ilang... Third culling, safe na. Safe, tapos pagka fourth last culling nimo is fourth, material naman to siya ang katong gikaling nimo. Yung third culling. Yung third. So, yung third culling na medyo may diferensya or hindi papasa sa standards, Material na yun. yun yung pet, material, for collection, mga collection. ganyan. Yan na yun mga groomers. Then the rest ato, goods na kayo to sila. For GO, then mo select pa yung ka ato og para gyud sa imong kanang best of the best nimo or kanang for breeders nimo soon. Like para na ni mga select na ko. dapat talaga sir, no? Maganda Oo. talaga yung breeder. Ito sir, Ito Yan, yung... future na ako nga himo na kog breeders. Tingnan natin mamaya ng malapitan mga groomers. Pero ito yung mga sinasali mo, di ba? Yan yung isang yung so, Yung pinakamalaki. jumbo. Na-breed na? Oo, ito yung mga fry niya sir. Okay. Doon sir, sa kabila, Mga male ko sir. separate ka pala Hindi mo Hindi, yung medyo pag naghahabulan breed, ganyan. Hindi ganyan ang style mo. Ito under condition pa sila. On process pa sila sir ba mag-condition ko. Okay. Then mag-breeding ko, diri nga tank, diri ko mag-breeding. Then Natural o hands-on ka? hands-on. Then kada kadlaw na ako siya gamatahan, tanaw na ako sila og naglakag. Then hands-on din ko. Kasi most of the time nagbe-breeding yung isda is madaling Madaling araw. araw. 4-5 AM ganyan. 4, 5 AM. So kasali rin yan sa mga groomers sa presyo ng isda yung effort ng Pero sa conditioning mo sir, as you mentioned, female, male. Yes sir. Yes sir. Ano ang pinapakain mo or ginagawa mo para makondisyon sila
kiti-kiti or waya-waya. Tapos, Ano ba yun sa Tagalog? Anak ba yan ng lamok? Oo, yan. Oh, anak, yung anak ng lamok Kiti-kiti. sa kanal mga growers kinukuha. Ikaw ang kumukuha, sir? Yes, sir. Tapos, kung hindi ako kukuha ng kiti-kiti, steam egg, pure lang na Egg lang talaga. Same yung sa akin. Egg lang. Kasi magastos na. Iba ang grooming sa conditioning eh. Kung may pera, lagyan ng dextrose powder at saka yung kakalsium. Pero sa pagkondisyon ng female, sir, at saka pareho naman siguro pinapakain, Oo. anong mas pinakamadali ipakain para makondisyon, mag-develop ng egg? Waya-waya, sir. Waya-waya, yung ganyan. Kiti-kiti. Kiti-kiti, basta anak yan ng lamok, Oo. mga groomers, iba kasi yung dap niya, di ba? Oo, iba yun. Kiti-kiti. Kiti-kiti. So, sa kanal na naman ko. Lahat naman ng live, kanal ko kunin. Mas mabilis kasi dali ra mo humukilanti yan, sir. Mabilis daw. Bale, mabilis mag-develop Oo. ng egg at Egg. saka yung sperm yung male. Yes, sir. So, hands-spawn ka, sir, Kuhaan, sir, 1:2. 1 female, 2 males, 2 males. Kumay mo tulo. para sigurado. Oo. Dayon, both nga male akong gamit, lahi-lahi, pero ang isa ka male gid isa kuha gyapon nga bloodline. Okay. So, ang ano kasi mayroon ding nagtanong sa akin yesterday or the last week ba yun? Maganda ba daw i-breeding yung magkapatid? Anong opinion mo sa? Inbreed, sir. Yeah, inbreed. Pwede naman siya, kaso ang mapili mo is konti lang. Marami Kasi talagang kadalasan yan is fuse talaga. basta magkapatid. Oo. Either yung niya, yung tail niya walang slit, gano'n. fuse. Tapos yung mga body hindi na masyadong May maganda. mga deformities or ganyan. Then yung mga dorsal niya, mga anal is di na Problema. problema, maraming problema. So, may mali ma-select ka siguro 10, gano'n. Logi. Konti lang. Logi na. Kaya, then magbe-breed ako kung konti lang yung nang-hatch, hindi ko itutuloy. Okay. Kasi sayang din sa panahon. So, random catch yung style. Or, I mean, yung egg, yung tingin mo. Yung egg, yung konti lang talaga yung na-hatch, hindi ko itutuloy kasi sayang sa panahon. Kondisyon na naman ako ulit. So, most likely, sir, sa isang breeding, gumagamit kasi si sir ng 2 to 3 males Oo. and 1 female. Oo. 1 lang yung female, mga groomers, ha. And then, ang chance, sir, mga ilan kayang thousands na mahahatch bago mo masabi, patuloy natin to. Ito, sir, ito yung male, ang na-hatch nito around mga 5,000 fry. Then ang natira ngayon is 100 plus na lang. Pang ilang kaling na? Pangatlo bukas. Bukas? Oo, pangatlo. Okay. 100 plus. 100. Dito is around 40 ata. Then dyan is nasa 80. Mas madami dyan, 80. Kaso wala pang on process pa yung pump. Oo, kaya sabi ko bakit hindi nakikita yung Oo, isda hindi pa. dito, crystal clear. Na pa sa PVC, kulangan pa. Ito, sir, as you mentioned, filter eh. So, estimated, magkano kayang gagastusin? Huwag na lang natin yung DIY kasi mga groomer. So, wag na lang lahat dito sa akin is puro DIY lang talaga. wag na lang Walang nating budget eh. isipin yung mga job mat kasi mahal talaga yun mga groomers. Pero depende na kay sir kung ano. Pero mas maganda talaga gamitin yung mga job mat. Yan, mahal. Pwede naman DIY pero proper. Proper. Gamitin mo wag yung DIY puro bato. Oo. Proper talaga. So ito sir, estimated, ito yung bagong post mo. Oo, yes sir, di ba? gawa ko. Mga magkano gagastusin kaya? Siguro aabot Including this. yung 2 sako ng pumice or lavarak. Each drum malalagyan mo ng isang sako. Ay, hindi 1 1/2 ang kasya. So, lavarak lahat ang plano mo? Mix yan, sir. May pumice at saka lavarak. Old media ko kasi yan. Okay, medyo Dati, nakatipid. dati Okay. ko. Dayon, dyan sa first chamber is mayroong jump mat at saka mga net. Mix na lang. yung Mga ganyan, ko. mga fish net. Oo. Pwede kasi, dyan kasi yun, napupunta yung mga maliliit na dumi, dumidikit. Yung lava rock, dyan yun nagde-develop yung mga good bacteria. So, Beneficial alternative bacteria. yan sa mga lava rings, ganyan eh. So, also, talaba shell, mahirap dito sir, kumuha ng talaba. Mahal. Meron naman per sack or per kilo. Naglalagay din ako pero konti lang, mga
Hindi aabot ng 1 kilo. Ah. Pang ano lang sa pH level niya. Yeah, Eh, maganda kasi maulan. din ang ano. Oo. Dapat talaga mga groomers, alam mo yung ano paggawa ng filter hindi yun. Pero ito maganda plants. Ako Oo. nagpa-plan din ako maglagay ng plants kaso bibili saan ako hahanap ng plants ng ganito. Pero marami to sir binibenta, di ba? Oo. Hindi naman masyadong mahal tong Hindi, magdala ka lang mamaya sa... yan yung maganda. Kasi yung filter ko sa mga pool ko sa itaas, Ah. wala akong ganito. Mm. Mas maganda kasi ganito para medyo ano nga ang benefits nito? Tumutulong to sa pag Yung dumi ng mga isda, siya yung... fertilizer Oo. niya, di ba? Yes, sir. Okay. Munti ko na makalimutan sa dami ng ginagawa nating filter na pinachamba. Pero grabe ang tubig mga groomers. Super clear. So estimated sir, ito pump, PVC, kanyan. Ito binibili, di ba? Oh, yes, sir. Pero mas mura ko nabili yan kasi kilala ko yung controller ng chlorine dito eh. Chlorine pa naman ito? Oh, chlorine. Chlorine drum to, sir. Mga ilang araw to pinaarawan sir para 1 week kapin, 1 week. Then nilagyan ko ng tubig. Oh, Para yung baho mawala 1 week 1 week. before gawin. Yes, sir. Oo. Magkano lang ito nakuha sa bra? 150. 150. Ay, ito nang hinahanap niyo mga groomers, 150. Pero drum lang. Pero sa iba, hindi ko alam talaga sa mga highway nito is aabot ata ng 400 to 800 ata yung price. Kilala ko kasi yung Makapal kasi, maganda. So it's just 500 na lang para 1.5 PVC siguro sir, gumagastos ng siguro aabot ng 250 ganun. 250, so 1,750, Pump mga 700. 700, civilian. Oh, 305. 305, malakas din to. 700 so mga 24. Tapos Ito pa, kailangan to paano mahihigop mga So mga siguro mga 35 ganun. 35 lahat. Or 4K ganun. so filter pa lang yan mga groomers sa isipin nyo, filter. Trapal sir, ito yung makapal, di ba? Oh, marayuma, sir. Ito yung mga kina-cover sa mga Oo. Bubong. Ito ang mahal, di ba? Oo, yes, sir. Pero may supplier ka. Medyo pricey siya pero okay naman ang quality. Or Abot- brand new talaga binili mo or Mm. may supplier ka? sa Manila, sir. Kasi wala dito sa Cagayan ganito. Buo talaga siya na square, tahi. Yung mga ready-made na nila na Ang ginagawa ko is yung brace na lang niya. So magkano bili mo sir? So mga yung ganito. Ito yung size niya is 8 feet by 4 feet by 2 feet. 1.9 ata 1.9. Last na ang bill niya 1.9. 1.9 pala to. Oo, 1.9. Mahal kasi to mga groomers kasi ito sobrang kapal pang heavy duty to eh. Oo. Tulad nung I don't know if same ba siya na heavy duty yung bago kong billing pole pero medyo pricey naman kasi yun eh. Pero ito super tipid na mga groomers. 8 feet by 4 feet. 4 feet by 2 feet. Oo. Water level ang yung lalim niya. 2 feet parang naka-aquarium ka na. Ganito. Ganito. So sa mga nagbabalak sa Luzon para Require din talaga, sir, na medyo malalim pag rayukin or kasi oranda para sa kaniyang mga sa mga dorsals dorsal nila. at saka yung hump niya mas mabilis. Maintain talaga. Yes, sir. Kasi ano nga yung theory din sir sa alam ko is yung palagi silang active or yung muscle yung muscle. Pag malalim kasi yung mga groomers, same siguro sa tao pag nag-dive, 'di ba? Kailangan natin ng saktong talaga lakas para makapunta sa ibabaw. So I guess yan yung theory din sa Oo. especially on Ryukin. Oh, yes, sir. Kailangan talaga mas Makapal. mas malalim yung niya. Pero sa fry mo sir, anong water level masasuggest mo pag bagong hatch? Direct na ako, sir. Malalim na talaga. Wala nang aeration lang. Pag ko handbraid sa yung balde, lalagay ko doon sa yung Ref medyo yung hindi talaga malalim pa. Ay, Mm. mga 18 cm ata yan. Oo. Tapos pag first calling ko, yung mga fuse tail, diretso ko na sa pan. Mm. Malalim na talaga siya. Kung para sa akin talaga, the way mas malalim, mas Mas malawak. mas malawak, Oo. mas madali talaga yung fry mo lumaki. Okay. So dito, direct na dyan. Direct na. First calling pa lang nandyan na. Oo, pag first calling diretso na. Yung mga masiselect. Oo. Pero tapon na yung Oh, mga Tapon talaga mga siya. single tail, mga
Tapon na sa First kanan. calling mo, makikita mo is single tail patalong talaga. Oo, Na- yan yung mga tinitingnan. Tapos diretso ko na sa pan. Then mga after 1 week, calling na po si calling. Pang third bukas, di ba? Oo, So, yes, sir. ilang weeks na to, sir? 1 month na. Almost 3 weeks pa. Weekly ka talaga nagkakaling? Oo, almost 3 weeks. Medyo effort talaga. Then pag ako mag-breed, hindi ko talaga gusto na bitaw mapasmuhan bitaw sa sir. Gusto Oo. na ko kana bitaw diretso iyahang tubo. Oo. Ano kasi mga groomers, yung mga fry, aside sa sensitive sila, madaling mamatay, bawal, according to Sir Mike, bawal daw sila maimpacho sa Tagalog, ganyan. So, bali, if possible, unlimited talaga, sir, yung Yes, sir. supply ng Live foods. live food dap niya. Then, Dap chubby, niya, chubby mas better talaga chubby. yung sobrang pino. Oh, after mo mag second calling, chubby na yan. Diretso na yan chubby. Okay, second kasi calling. yung pino lang. Oo, yung pino na Ikaw din kumukuha, sir. na Bumibili na lang. Bibili ako wala kasing spot dito eh. Wala kang wala kang sariling lupain para sa chubby. Meron dati kaso na ba nabanwas. Natabunan na. Nabanwas na siya. Okay. So, chubby for mga ilang months mo chino-chubby, sir, 3 para weeks. release. 3 weeks. 3 weeks kaya na yan. Pero mag-release ka ng potential mga how many weeks or months sila? 3 to 4 weeks. Kaya na siya. Pwede na sabihin nani na. potential Oo. for release Oo. or GO. Kani nga mga sizing kaya na gid siya kayo nga mo select og potential mo tong magkaling ko ugma para at least nga makita na ako ba ang Pero ako ma-select daw na una natin. magkaling ngayon. Joke lang. Oy, wag niyo wag niyo baratin yung mga breeders kasi most of the time kasi kung hindi ikaw ang kumukuha ng mga pagkain mo, talaga bumibili. Kasi wala kang option eh. Gaya sabi ni sir, wala siyang spot for chubby, walang spot for chubby. So need bumili. Mahal ba dito sa Cagayan, sir? iligan ko sir. Kuha Supply ako o sa iligan. iligan. Ang kasi dito mga groomer sa Mindanao, what we call, ang supplier talaga na mura is Jensen yung super mura. Jensen. Pero malayo dito Malayo, sa baka aabot ito patay na. malayo dito eh. Sambuanga marami din sa Ah. pagkaalam ko, mura din. Pero Iligan yung pinakamalapit namin dito. Mga 2 hours lang ata sa bus. Aabot na siya sa terminal. Okay. So, bus, no? Bus, 80 2 hours. Iligan, Cagayan, 80 kilometers away. Iligan, Aurora, 120 kilometers away. So, malapit lang yun mga groomers. Iba yun sa Luzon nga. Kahit 17 kilometers, ang tagal natin dumating. But again, sir, sinong gusto mong pasalamatan, i-shout out before we end this video? Shout out sa tanan nako nga mga amigo og ni-suporta sa kuha dayon sa Higalaay. Ayan. Sa uban mga grupo diha. Padayon og punta. James BT boss, salamat kay tanan. And also, Lang Busray. Ayan. Clyde, na sila. Basta So, uban pa og ang wala na ako na mention kamo na ibahala. ay lang daw kayo mo kahiubos kay bago pang mata pareha ni Sir Prince. But again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.